Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga mapagmahal na magulang at taga-subaybay ng mga bata sa Kapas na Baitang. Ikinagalak namin kayong anyayahan sa Tiradpas Network, DepEd Candon City, Telescuela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako, Sister Marites, ang iyong guro sa ating aralin sa edukasyon pangkalusugan para sa Kapas na Baitang. Para sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa pagsusuri ng halagang pang-nutrisyon ng dalawa o higit pang produktong pagkain sa pamamagitan ng paghahambing ng mga impormasyon sa food level. At sa ating most essential learning competency para sa aralin ito, nasusuri ang halagang pang-nutrisyon ng dalawa o higit pang produktong pagkain sa pamamagitan ng paghahambing ng mga impormasyon sa food level. Bago tayo magsimula, narito ang mga ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng iyong guro. Pangalawa, iwasan munang gumamit ng ibang gadget katulad ng cellphone, tablet, at iba pang upang maintindihan ang ating aralin. Pangatlo, maghanda ng papel at panulat na magagamit sa pagtatala ng mahahalagang konsepto at sa pagsagot sa mga pagsasanay. Handa na ba kayong matuto? Tara na! Simulan na natin ang ating talakayan. Tingnan ang larawan. Ano ang tingin ninyo sa ginagawa ng babae? Tama! Tinitingnan ng babae ang mga nakasulat sa pakete o kahon ng produktong hinahawakan niya. Mahalaga bang basahin ang mga pakete ng pagkain? Bakit? Magaling! Mahalagang basahin ang mga pakete ng pagkain para malaman ang sustansyang makukuha sa mga ito. Suriin ang larawan. Ano ang tawag natin dito? Mahusay. Ito ang tinatawag na nutrition facts. Makikita ito sa pakete ng pagkain o inumin. Ang nutrition facts ay isang talaan kung saan nakasaad ang uri at sukat ng mga sustansyang makukuha sa pagkain nasa loob ng pakete o ang tinatawag na nutritional value. At isuriin ang nutritional value na meron sa dalawang produkto. Ano ang impormasyong makikita sa nutritional value na ito? Tama! Makikita dito ang serving size. Ano ang serving size? Magaling! Ang serving size ay tumutukoy sa mungkahing dami ng isang serving na dapat kainin. Ano ang nutritional value na nakasulat dito? Tama! Nakasulat dito ang sukat ng calories na nasa pagkain. Ano ang calories? Mahusay, ang calories ay sukat ng enerhiyang maaaring makuha sa isang serving ng pagkain nasa pakete. Ano naman ang nutritional value na nakasulat dito? Tama, nakasulat dito ang sukat ng fat sa pagkain. Ano ang fats? Magaling! Ang fats ay sukat ng sustansyang maaaring pagkunan ng enerhiya. Ano naman ang nutritional value na nakasulat dito? Tama! Nakasulat dito ang sukat ng saturated fat sa pagkain. Ano ang saturated fats? Magaling! Ang saturated fats ay makukuha sa mga karne, itlog, at gatas. Ito ay nagpapataas ng kolesterol sa dugo na maaaring magdulot ng masamang epekto sa katawan kung maparami. Ano ang nutritional value na nakasulat dito?
Tama. Nakasulat dito ang sukat ng trans fat sa pagkain. Ano ang trans fat? Mahusay. Ang trans fat ay ang pinakamapanganib sa katawan kung kakainin. Makukuha natin ito sa labis na pagkain ng junk foods, instant noodles, ilang sa mga biscuits, at pag-inom ng kape. Magdudulot ito ng mga problema sa puso. Ano ang nutritional value na nakasulat dito? Tama. Nakasulat dito ang sukat ng kolesterol sa pagkain. Ano ang kolesterol? Magaling. Ang kolesterol ay isang matabang sustansya na kailangan ng ating katawan upang gumana ito. Ano ang nutritional value na nakasulat dito? Tama. Nakasulat dito ang sukat ng sodium sa pagkain. Ano ang sodium? Magaling. Ang sodium ay isang uri ng mineral na makukuha sa karne ng hayop, itlog, gatas, asin at betsin. Ito ay nakatutulong sa pagbalanse ng timbang ng likido sa loob ng katawan. Ngunit, ang maraming sodium sa katawan ay maaaring magdulot ng mataas na presyon. Ano ang nutritional value na nakasulat dito? Tama. Nakasulat dito ang total carbohydrates sa pagkain. Ano ang carbohydrates? Magaling. Ang carbohydrates ay pamunahing pinagkukunan ng enerhiya ng katawan. Ano ang nutritional value na nakasulat dito? Tama. Nakasulat dito ang dietary fiber na nasa pagkain. Ano ang dietary fiber? Magaling. Ang dietary fiber ay hindi natutunaw at inilalabas lang sa katawan, ngunit nakalilinis ng digestive system. Ano ang nutritional value na nakasulat dito? Tama. Makikita dito ang sukat ng sugar sa pagkain. Ano ang sugar? Mahusay. Ang sugar ay nagbibigay ng mabilis at panandaliang enerhiya sa katawan. Ano ang nutritional value na nakasulat dito? Tama. Makikita dito ang sukat ng protein sa pagkain. Ano ang protein? Ang protein ay tumutulong sa pagbuo at pagsasaayos ng mga kalamnan o kaya muscles at mga selyola o kaya cells. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong para sa unang bilang. Ano ang ginawa natin sa dalawang nutritional value na makikita sa pakete ng dalawang pagkain? Tama. Sinuri at pinaghambing natin ang dalawang nutritional value na makikita sa pakete ng dalawang pagkain. Para sa ikalawang tanong, kailangan ba itong gawin bago bumili ng pagkain at inumin? Bakit? Mahusay. Oo, kailangan suriin ang mga pagkain at inumin bago bilhin para malaman ang makukuhang nutrisyon sa mga ito. Para sa ikatlong bilang, batay sa nutritional value ng dalawang pagkain, alin ang mas magandang bilhin at kainin ng isang batang tulad ninyo? Bakit? Magaling. Batay sa nutritional value ng dalawang pagkain, mas magandang bilhin at kainin ang nasa Hanay B dahil ito ay mas masustansya. Para sa halimbawa, kumuha ng papel at kwaderno. Tingnan at pag-aralan ang dalawang pakete ng inumin. Isulat ang mga nutritional value nito gamit ang tahalayan sa ibaba. Narito rin ang talahanayan. Bibigyan kayo ng 3 minuto para kopyahin ito.
Narito ang mga pakete ng dalawang inumin. Kopyahin ang mga hinihinging sagot para makumpleto ang talahanayan. Bibigyan kayo ng 3 minuto para gawin ito. Atin ang ibigay ang serving para sa hanay A at hanay B na inumin. Para sa hanay A, meron itong 5, samantalang sa hanay B ay 1. Ang calories ng inumin A ay 60, samantalang inumin B ay 240. Ang total fat ng inumin A ay 0 gramo, ganon din sa inumin B. Ang cholesterol ng inumin A ay 0 mg, ganon din sa inumin B. Ang sodium ng inumin A ay 10 mg, samantalang ang inumin B ay 75 mg. Ang total carbohydrates ng inumin A ay 16 na gramo, samantalang ang inumin B ay 65 gramo. At ang panghuli, walang protein sa dalawang inumin. Kung ikaw ay bibili ng inumin, alin sa dalawang ito ang bibilhin mo? Bakit? Magaling! Sa dalawang inumin, ang dapat na bilhin ay ang inumin A dahil ito ay mas masustansya kaysa sa inumin B. Pero sa ating paglalahad, bakit mahalaga at kailangan suriin at unawain ang mga nutritional value ng mga pagkain at inumin? Mahalaga at kailangan suriin at unawain ang mga nutritional value ng mga pagkain at inumin upang una,
maintindihan ang nutrition na nilalaman ng pagkain para sa wasto at balanced diet. Ikalawa, makakukuha ng impormasyong maaaring ihambing sa iba pang food levels para sa mas nawais na pamimili. Tingnan ko nga kung talagang may natutunan kayo sa ating aralin. Gamitin ang papel at ballpen at sagutan ang pagsubok sa gawin natin. Basahin ng mabuti ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ito ang nutritional value na pinakamapanganib sa katawan kong kakainin. A. Calories. B. Sugar. C. Trans fat. Or D. Sodium. Para sa ikalawang bilang, ito ay isang uri ng mineral na makukuha sa karne ng hayop, itlog, gatas, asin at vetsin. A. Sodium. B. Carbohydrates. C. Serving size. Or D. Fats. Para sa ikatlong bilang, ito ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng katawan. A. Dietary fiber. B. Protein. C. Cholesterol. D. Carbohydrates. Para sa ika-4 na bilang, ito ay hindi natutunaw at inilalabas lang sa katawan, ngunit nakalilinis ng digestive system. A. Fats. B. Dietary fiber. C. Sodium. Or D. Protein. Ito ay nagbibigay ng mabilis at panandaliang enerhiya sa katawan. A. Protein. B. Dietary fiber. C. Carbohydrates. Or D. Sugar. Ngayon, tingnan natin ang mga tamang kasagutan sa mga tanong. Para sa unang bilang, ang sagot ay letra C. Trans fat. Ikalawang bilang, ang sagot ay letra A. Sodium. Tatlong bilang, letrang D. Carbohydrates. Ika-4 na bilang, letrang B. Dietary fiber. At panghuling bilang, letrang D. Sugar. Nakuha niyo ba lahat? Kung oo, mahusay. Pero kung hindi, galing na lang sa susunod. Palaging tandaan na tingnan mabuti ang mga binibili ninyo para sa distansyang makukuha dito. Dahil ang kalusugan ng isang tao ay nababatay sa wastong pagkain at nutrisyon. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ang iyong guro sa Edukasyong Pangkalusugan, Teacher Marites Gonzalo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!